Pareho tayong nangarap noon, iniwan ang bayan para sa panahon. Ngayon ay dito tayo sa banyagang daan. Ngunit may sakit ka, ako'y nagbabantay naman. Bawat gabi dasal ko'y isa, sana'y gumaling ka, mahal ko sinta. Sa malayong lupa ay tayo'y magkasama, ngunit luha ko'y di mo nakikita. Ako'y nag-aalaga habang ika'y mahina, sabay nating nilalapanan ang lungkot na malayo sa atin. Naaalala ko pa noong masigla ka, tawa mo'y musika sa aking pandinig. Ngayon ay ako na ang nagluluto't nag-aalaga. Kahit pagod, mahal para sa'yo, di ako bibitaw. Bawat haplos sa loob mo'y dasal na bukas sana'y ikaw ay magbalik sa dating ikaw. Sa malayong lupa tayo'y magkasama, ngunit luha ko'y di mo nakikita. Ako'y nag-aalaga habang ika'y mahina, sabay nating nilalapanan ang lungkot na malayo sa atin. Malayo sa atin. Naalala ko pa noong masigla ka, tawa mo'y musika sa aking pandinig. Ngayon ay ako na ang nagahabang ika'y mahina, sabay nating lalabanan ang lungkot ng malayo sa atin. Kung pwede lang uuwi tayo ngayon sa piling ng anak sa tahanan na... Minsan nga lumabas sa isip ko kung bakit parang gusto ko itanong sa Panginoon kung bakit ginagawa niya sa akin to, kung bakit nangyayari sa akin to. Hindi naman niya ginagawa, kung bakit nangyayari sa akin to. Hindi naman ako masamang tao, at alam niyo naman niya, mga nanonood sa akin, hindi ako maramot na tao, pero hindi ko alam kung bakit nangyayari sa buhay ko to ngayon. Every year na yata, tuwing magbe-birthday ako, ganyan, nagkakaroon ako maraming problema, maraming isipin. Isang bagay na nga yung umpisa ng maoperahan si nanay na dito tayo nakatigil sa bahay, yun, parang dumadami yung isipin kong problema. Marami pumapasok na problema, sari-sari. Si Tatay Pandong sa daan naglalakad, bitbit ang kwento, dala ang sining at aral. Sa bawat hakbang may kwento't alaala, Amerika't bayan pinagsama sa tala. Tatay Pandong, ating samahan sa kwentuhan, tawa na walang hangganan. Sa hirap at ginhawa, masarap kasama Tatay Pandong. Ikaw ang inspirasyon ng masa. Ang lamig ng hangin, kalma sa kanyang ngiti, tibay ng loob, di kayang mabasag kahit sandali. Ang mga yapak niya sa lupa'y nagmarka. The shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky.
Ngayon ako mga kapatid, ayoko sanang i-video at ayoko makita yung aking nararamdaman at malaman kung ano yung mga nararamdaman ko sa sarili. Hindi ko alam kung nai-stress lang ako or nadidepress na ako. Kasi umpisa nung magbakasyon ako, hindi ko alam bakit ang daming pumasok na problema. Isa na nga rito yung kinausap na ako ng may-ari ng aking inuupahan na kakailanganin niya na yung room dahil palibasa dito sa inuupahan ko walang kontrata. Kaya ang hirap. Hindi naman ganun kadali na maghanap ng uupahan dito. 2 days ago nagtry nga ako na, kasi sabi niya sa akin kung pwede rin maghanap sa Facebook. So nagtry ako na maghanap. Ayun, na-scam pa ako, natangayan pa ako ng $500. So I don't know, hindi ko alam kung anong minsan gusto ko na rin tanungin ng Panginoon kung ano ba pagsubok kung pinagagawa mo sa akin. Mga kapatid, hindi ganun kadali talaga mamuhay dito sa Amerika. Hirap. Wala kang kamag-anak na malapitan, walang ano. Kasi dito kahit kamag-anak mo lapitan mo, hindi ka rin mapapansin niya. Sabihin sa'yo, hindi ka nag-ipon, hindi ka na, paano ka makakaipon kung siyempre dito mo rin ginagastos yung pera mo. Minsan nga kumabas sa isip ko kung bakit yun, parang gusto ko itanong sa Panginoon kung bakit ginagawa niya sa akin to, kung bakit nangyayari sa akin to. Hindi naman niya ginagawa, kung bakit nangyayari sa akin to. Hindi naman ako masamang tao at alam niyo naman niya mga nanonood sa akin, hindi ako maramot na tao, pero hindi ko alam kung bakit nangyayari sa buhay ko to ngayon. Every year na yata tuwing magbe-birthday ako, ganyan, nagkakaroon ako maraming problema, maraming isipin. Isang bagay na nga yung umpisa ng maoperahan si nanay na dito tayo nakatigil sa bahay, yun, parang dumadami yung isipin kong problema. Marami pumapasok na problema, sari-sari. Isa na yan yung hindi ko alam din kung may babalikan pa akong trabaho. Legal naman yung ano ko na pagpapail ko, pero ewan kung may limitation yun dahil siyempre first experience ko rin to. Hindi ko naman po pwedeng iwanan si nanay na mag-isa dahil nga nahihirapan pa rin siya mag-isa. Kailangan pa rin niya talaga ng alalay. Ito mga kapatid, hindi ko ginagawa itong video na to para kaawaan niyo ako. Gusto ko lang talagang mailabas kung ano yung nasa loob ko. Kasi pag inipit ko ng inipit, parang parang gusto na sumuko na katawan ko at isipan. Kaya minsan pag nag-iisa ako, napapaiyak na lang ako. Hindi ko alam kung ano pagsubok to. Sana nga Panginoon, huwag mo naman ako pabayaan na kumigay. Malampas ako sa pagsubok mo to. Ang hirap talaga. Ito, isa pa yung financially kasi yung tatlong buwan na akong hindi nakapagtrabaho. Kailangan ko pang ipasok sa EDD or dito sa para makakuha ko ng pera sa gobyerno. Dahil ganito rito. Kaya lang, ang hirap ng proseso. Ang tagal ko na ipinapile. Ang hirap kundi nung isang araw pumunta ako mismo sa opisina para malaman kung paano pagpapay. Kaya yun, mga kapatid, sana unawaan nyo na lang. Sana huwag nyo akong iba dahil hindi naman ako nanghihingi, kundi hindi rin ako maano ng simpatya sa inyo. Gusto ko lang maikwento dahil kung ano yung nangyayari sa buhay ko rito, sa buhay namin dito. Kaya mga kapatid, ewan ko, parang gusto nang bumigay ng katawan ko talaga. Gusto ko na sumuko mga kapatid. Gusto ko na sumuko. Kaya pati yung financial ko naepektuhan. Nauubos na yung aking pondo. Kaya hindi man ako pwedeng bumalik agad sa trabaho. Gawa nga nang naalala ko rin si nanay. Hindi ko siya po pwedeng iwanan dahil lalo sa gabi minsan nasakit pa yung opera niya. Kaya ang hirap mga kapatid. Kaya session na kayo mga kapatid dahil talagang
gusto ko lang mailabas yung ano, dahil dito wala ka rin masama ako sa pag inano ko kay nanay yung aking naramdaman. Ayoko rin siyang may stress. Hindi ko nga alam kung may stress na to or ano, kung stress na to o ang tawag doon, depression na. Iba yung nararamdaman mo talaga. Gusto ko nang sumuko talaga mga kapatid. Kaya yung mga napanood yung mga vlog ko, yun pa yung ano, yung naipon ko nung bago mag ano yung challenge, dahil nga na inano ni Idol na sama ko sa challenge, kaya naipon ko yun, yung mga ibinablog kong ina-upload ko. Siguro mga more than a week or magto 2 weeks na rin akong hindi nakakapag-vlog. Ito lang talaga kasi doon ako sa loob ng bahay, tsaka inasikaso ko yung mga dapat asikasuhin. Siyempre yung iniisip kung ano yung magiging paraan kung paano. Wala ka naman dito. Ayun nga, isang bagay talaga yung wala kang malapitan dito mga kapatid. Walang aalalay sa iyo. Yung siguro kung nandun ako sa Carson, kahit pa paano may kaibigan tayo na makakapagpayo na kung paano ang dapat gawin para hindi mag-isip na mag-isip. Sakit mga kapatid na talagang ayoko mang umiyak pero hindi ko alam ang gagawin ko mga kapatid, kaya pasensyahan nyo na ako. Kanina rin naman ang panalangin ko sa Panginoon na sana bigyan niya ng kaliwanagan ng isip ako at makapag-isip ako ng ayos kung mga paraan na dapat kong gawin, kung paano. Tulad niya, nakaka-pressure yung maghanap ka lalo na ano, ng lilipatan mong bahay. Isip mo ko, parang more than 5 years na ako rito sa tinitiran ko. Since na lumipat ako rito, okay naman, maganda rin naman ang ano, pero I don't know. Hindi ko talaga alam. Hirap talaga. Papatigil na lang. Gusto, parang ang gusto yung wala akong kausap. Nag-iisip na lang ng nag-iisip. Pero minsan iisip naman ng isip, wala pumasok na magandang idea kung ano magiging paraan. Kaya hinihingi ko sa Panginoon na bigyan ako ng paliwanagan ng isip para maisip ko kung anong paraan po pwede kong gawin at magabayan niya ako sa tamang daan talagang kung paano pagkuha ng upahang bahay. Kaya tulad niya, sa pagmamadali ito nga, dahil napipressure ako, na-scam pa ako ng $500. Dagok yun, dagok. Alam niyo ba kung magkano yung kung anong $500 na yun? Impact na sa buhay ko. Ang hirap ipunin. Okay lang sana kung yun naitulong Ang mabigat mo, parang nanakawan ako. Ang sakit mo kapatid. Dahil minsan, hindi ko alam talaga kung ano na nangyayari sa buhay ko. Ay, nako, Diyos ko. Lord, matulungan mo ako. Hirap mga kapatid. Hirap mag-isip. Siguro, parang nadidepress na nga ako Hindi ko alam. Minsan nga, nag-aaway kami ni Commander kasi sa kaisip, napapasukan pa ng ibang problema yung utak ko. Nagpe-pressure ako. Napapasigaw ako, minsan nagkakasagutan kami. Alam ko na siya, may nararamdaman. Pero ang ano ko lang, sana maunawaan din ako. Sama talaga. Minsan talaga, alam mo mga kapatid, minsan talaga yung pag dumating yung problema sa buhay. Ang hirap mag-isip. Kung paano susolusyonan, kung paano gagawin ko, hindi ko alam. Bigla na nga ako na naman tinabangan mag-vlog.
Dahil siyempre, kaysa na maunahin ko yung pagbablog, unahin ko muna yung masolusyonan yung aking problema, yung aming problema. Ang pinakamalaking problema nga, yung paglipat ng upahan. Hindi ko alam kung makakakuha pa rin ako ng yung makaupahan ng babang presyo, dahil itong aking inupahan to, dating inupahan to ng pamangkin ko. Kakilala niya na matagal naman rin umupa yung pamangkin ko rito. Kaya kung magkano yung iniupa niya dati, yun din ang iniupa namin. Binabayad namin yung sa rent. Pero malaking malaking pera na rin yun. Halos ka. Yung 2 linggo kong trabaho, pumapasok na rin sa upa ng bahay. Kasi $1,100 yung isang buwan namin dito. Ewan mo. Talagang nakakalungkot lang. Hindi ko alam kung paano gagawin. Ayun lang mga kapatid. At talaga nakakapahiyak. Sabi nga wala raw lalaking umiiyak, pero ewan ko, siguro hindi lang nakikita, pero deep inside talagang masakit na ang hirap mga kapatid. Hirap talaga. Ngayon ko lang naramdaman itong ganito na dati naman yung mga ibang nangyayari sa buhay ko madaling nasusolusyonan. Itong pinakamahirap mga kapatid. Kaya ewan ko, bahala na. Sabi nga, bahala na si Lord sa kung ano man, ibinibigay ko na kay Lord ang vision or ang bahala na siya sa akin kung anong gusto niyang gawin sa akin. Kung mission nga na ko na, ba't hindi mo na lang tapusin ang buhay ko, Lord. Matapos na rin yung problema ko. Okay mga kapatid, mamaya na lang ulit at lobat na. Sige, mamaya na nga ulit mga kapatid. Hindi ko alam, basta bahala na, kumbaga tawag doon, suntok sa buwan or hindi na bahala na si Batman, kundi bahala na si Lord sa akin, sa amin mga kapatid. Tulad yan ang nasabi ko mga kapatid, yan, hindi ko alam talaga kung ano nangyayari sa buhay namin dito. Kung kailan malapit na ako magretiro, saan naman nangyayari yung mga ganitong problema. Kaya mga kapatid, sana unawain nyo na lang ako. Kaya ayoko nga iparinig kay nanay yung pagbablog kong ito, kasi ayoko siyang ma-depress din. Hindi baling ako na lang. Kaya sige na mga kapatid, at pumunta muna kami sa paglalaban ni nanay. Okay mga kapatid, dito lakad-lakad lang muna tayo. Siguro kahit pa paano ma-relax tayo rito. Kasi ando naman, nakasalang na yung hambing nila ba. Hindi na ako nag-video ron. Kasi nga sabi ko sa inyo, parang nawawalan akong ganang mag-video. Dahil nga sa problemang to mga kapatid. Pero salamat na rin sa mga ibang nagpapayo na diretso lang. Labanan lang yung problema. Ang mabigat mo, minsan lalong nilalabanan, lalong humihirap, gawa ng nakaka-stress, nakaka-depress mga kapatid. Ewan ko, ay nakabuhay. Okay. Minsan pagka lalong nag-iisa ako sa bahay, pag nandun ako sa labas, lalo akong nalulungkot, hindi ko maintindihan. Nalulungkot ako o ewan ko. Talagang minsan iisipin mo siguro magpakamatay na lang dahil sa pagka yung ganitong kabigat na problema. Pero kasalanan yun, alam ko. Kasalanan sa Panginoon yun, iniisip ko. Pero minsan lang pumapasok sa isip ko dahil nga sa bagay na parang hindi mo na makayanan yung problema. Okay mga kapatid,
minsan ang hirap mag ano, kaya minsan ayaw ko mag-vlog kasi hindi tayo artista. Yung hindi natin maitago yung ating totoong naramdaman tulad nga ng mga problema. Ang hirap tago dahil lalo na siyempre tumatanda na nga tayo tapos nagkakaganito pa. Yung kaya ayoko mag-vlog na dahil nga yung bagay na mahirap umarte sa camera, lalo na hindi naman tayo sanay ang natin raw vlog. Hirap, kaya gusto ko lagi may nakakausap pero gusto ko naman lagi nag-iisip. Hindi ko maintindihan sa sarili ko, mga kapatid, talaga ngayon ko lang naramdaman to. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko, kung paano, parang nabablanko na utak ko. Hindi ko maintindihan kung ano gagawin ko. Hirap kasi sa vlogger gusto natin ipakita na masaya tayo kahit sa kalooban natin malungkot, may problema, yun, ganun. Minsan katulad niya, ayaw ko nga sanang mag-vlog ng ganito pero wala akong mapaghingahan. Gusto ko malaman ng mga viewers ko na si Tatay Pandong ay nagkakaroon din pala ng problema. Pero hindi ako nagmamakawa para manghingi or anything. Basta may labas ko lang yung nasa loob ko na problema. Siguro pag nailabas ko lahat to, may ibsan o mababawasan ng konti yung aking ginagawa. Isa pa, mga kapatid, ako lang mag-isa ang naghahanap buhay. Walang trabaho si nanay kasi alam niyo naman, operahan nga siya. Kaya isang bagay pa rin yun na hindi ko alam kung anong nangyayari sa amin. Gusto ko na sanang umiyak. Inipigilan ko lang talaga. Napakahirap. Ngayon ko lang naranasan at naramdaman ng ganitong buhay. Kung maaari nga lang babalikan sa Pilipinas, hindi ko natapos yung retirement ko rito. Gusto ko na umuwi. Nahihirapan na ako rito. Si nanay rin ang inaalala ko pagdating sa Pilipinas, kung meron siyang naramdaman ganyan, hindi naman siya magagamot doon ng maayos, kundi dito rin siya pa rin yun. Kaya minsan tinitiis ko na lang, mga kapatid, tinitiis ko na lang. Tapos pa kami maglabay, nandito na ako sa bahay. Eto, nandito na naman ako sa labas, mag-iisa. Nag-iisip kung ano mga nagagawang paraan para malusutan ko itong mga problema ito. Hindi, sabi nga sa inyo, hindi ganun kadali. Marami lang nagpapakita ng yaman nandito sa Amerika. Pero kung tutusin, mga lubog din naman sa utang na ayaw lang nila yung sabihin ng totoo, ayaw nila ipakita yung totoong buhay nila rin sa Amerika. Pasensya talaga kayo, mga kapatid, hindi ko lang talaga makakapiyos. Dahil talagang pagka wala akong kausap, walang ayoko naman sabihin kay Nanay Lisa, sa asawa ko, yung mga naramdaman ko, dahil ayoko rin siya ma-depress. Pero ako na lang. Tatay Pandong sa daan naglalakad, bitbit ang kwento, dala ang sining at aral. Sa bawat hakbang may kwento alaala, Amerika't bayan pinagsama sa tala. Tatay Pandong ating samahan,